Nagkita na naman tayong muli. Sa videong ito guys, isi-share ko na naman sa inyo yung aking experience regarding naman sa iba't ibang klase ng scam. Mga scams na naranasan ko. Unahin ko muna guys yung scam sa phone. Kasi yun talaga yung madalas kong ma-experience eh. Ano nga ba yung mga naranasan ko na pang-i-scam sa cellphone? Unang-una guys, kasi nagtitinda nga ako, kasi naglalako nga ako. Marami akong mga buyers, or hindi ko alam kung nagpapanggap lang sila o ano lang, technique lang nila yon para mapalapit sa akin. Kinukuha mo na nila yung loob ko guys, as in bumibili mo na sila sa akin sa umpisa. Tapos habang nagkapalagayan na kami ng loob, ano na sila, yung nanghihingi na sila ng number. Minsan hinihingi pa yung buong pangalan ko, kung ano daw yung pangalan at saka apelyido ko. Ako naman, nagbibigay kasi syempre nakuha na nila yung loob ko, at saka pati number ko binibigay ko kasi sabi nila para daw kapag may okasyon sila, madali na lang daw sa kanila ang pag-order sa akin, kaya kailangan kuhanin nila yung number ko. Ako naman bigay lang ng bigay, akala ko makakatulong sa akin kasi nga may kunting business ako, yung mga kakanin ko nga nagtiwala naman ako na u-order talaga sila. Sa dami nang nanghingi sa akin guys, as in ang dami nila na humingi sa akin ng number, ni isa wala man lang nag-reach out sa akin. Marami akong natanggap na mga link. Ang daming nagte-text sa akin, puro link yung yung sinishare nila, yung sinisend nila sa akin, yung mga malicious na link. Siguro yun na yung mga nanghingi sa akin kasi wala naman akong mga wala naman akong mga kaibigan na pinagbigyan ko ng ng number ko. As in wala talaga. Kaya yun talaga ang suspetsa ko, na yung mga nanghingi sa akin ng numbers na nagpapanggap na mag-order, yun ang mga nag-send sa akin ng ng link. So ngayon guys, paano nga ba maging scam yung mga link na sinisend sa inyo guys? Ang mga link kasi na yan, mga malicious link kasi na yan guys, wag na wag ninyo yung i-click guys, kasi maaring yan ang ginagamit ng mga scammer para sila ay maka-access sa cellphone nyo. Paano nga ba nila yan ginagawa? Halimbawa guys, yung link kapag may nag-send sa inyo tapos na curious kayo, i-click nyo ngayon. Naku guys, posible na yung link na yun guys, pwedeng mag-install ng malware sa cellphone nyo. Ano nga ba yung malware na yan? Yun yung unexpected or unwanted na software na pwedeng magnakaw ng personal information nyo dyan sa cellphone nyo. Pag nagkaroon kayo niyan guys, siguradong mahahack yung cellphone nyo. Kasi diba pag kinlik nyo yung link na yon, so yung na yan, yung mga scammer o yung mga hacker na yan, magkakaroon sila ngayon ng access sa nyo guys, sa cellphone nyo. Makuha nila lahat ng information, mga personal information nyo na nasa, halimbawa kasi diba ma-access na nila yung cellphone nyo, pati yung mga nyo, yung mga email account nyo, ma-access nila yan, yung mga Google account nyo, yung pati yung mga videos nyo, yung mga nyo, mga photos nyo, mga pictures nyo, ma-access nila lahat yan pag na-hack yung cellphone nyo ng mga scammer na yan, lahat ng mga personal information nyo, ma-access nila yan. Kaya daw guys, wag na wag kayong magki-click ng mga malicious links na yan, kasi yan yung isa sa mga tactics ng mga scammer para ma-scam nila kayo guys. Kasi syempre sa email, 'di ba? Kung may bangko kayo, 'di ba, ang mga taga-bangko nag-update yan sila sa inyo sa through email. Mababasa ngayon ng scammer yan. Malalaman nila na may pera kayo sa bangko. Or kung may mga credit card kayo, 'di ba? Ma-access nila 'yon, yung mga information sa credit card ninyo, gagamitin ng mga scammer yan para maka-purchase sila gamit yung inyong credit cards. Kaya nako, mag-ingat talaga kayo guys. Mag-ingat kayo sa pag-click ng mga malicious links na yan. Tsaka guys, naranasan ko din naman na may bigla na lang, ilang beses nangyari yon, may bigla na lang tumawag sa akin guys sa cellphone. Nagpakilala siya, taga-company siya, ganito ganyan. Hindi ko na lang sabihin kung anong company. Tapos ang sabi sa akin, i-confirm lang daw nila kung kilala ko daw si ganito ganyan, yung pangalan ng binanggit niya. Kasi daw parang may kinukuhang installment sa kanila, parang nag-i-installment sa kanila, tapos ginamit yung pangalan ko na parang character reference ba o
basta ginamit niya yung pangalan ko. Eh, syempre hindi ko naman kilala yung tao. Sabi ko, hindi. Syempre hindi ko kilala eh. Sabi ko, ay hindi ko po yan kilala. Tapos sabi niya, pero ikaw si ganito, ito yung pangalan mo, ikaw to. Sabi ko, ay hindi po, hindi ko talaga inamin kasi alam ko, scam. Ayaw kong magamit yung pangalan ko sa pang-i-scam, no? Alam ko talagang scam yun. Tapos guys, hindi pa siya nagtapos doon. Tumawag pa siya pangalawang beses, pangatlong beses. Nung pangatlong beses, pinagalitan ko na, sabi ko sa kanya, ibigay niya sa akin yung ano ng tao na yon, yung buong pangalan, yung information, yung kung anong kung nagtatrabaho yun, anong company, kasi bakit namimirwisyo sa akin. Tsaka lang ako tinigilan guys, natakot siguro sila sa sinabi ko. Kasi nakakapirwisyo na eh, kaya binalikan ko, pinagalitan ko, kaya tumigil. Hindi na, sabi niya, kayaan na daw kasi sa susunod daw, hindi na daw nila ako gagambalain kasi alam na daw nila na wala daw kong kilalang ganong tao. O di ba kung nagpakatanga ako, di na scam ako, nagamit ako, baka mamaya takasan pa niya yung kinuha niyang installment ako papagbayarin, di ba? Yung mga ganon. Kaya nakakatakot talaga yung basta-basta ka magtiwala sa tao dahil nga nauso yung scam ngayon. Ang daming mga scammer na naglipana. Tapos naman guys, naranasan ko din yung alam niyo yung nagpo-post sa mga groups ng yung mga job hiring, yung mga naghahanap ng, yung groups ng mga naghahanap ng trabaho. Meron din akong nakausap dyan guys, kasi syempre dati desperado na akong gusto ko na magtrabaho kasi nga napapagod na ako sa ginagawa ko, gusto ko naman magtrabaho muli. Naghanap-hanap ako ng yung mga hiring na hiring job sa online sa mga groups guys. Pumali ako sa groups. Tapos kasi syempre may edad na ako, naghahanap ako ng mga trabaho na na walang age limit, or kung meron man yung yung qualified pa yung age ko. So ngayon may nakita akong post doon na parang hanggang 50 years old yung kanilang age limit. Inausap ko. Nagkasundo na kami, sabing ganun, mag-report daw ako sa agency nila for interview. Tapos tinanong ko, naging wise din ako kasi 'di ba sa panahon ngayon, meron pa bang tatanggap ng hanggang 50 years old yung yung age qualification nila? Nagtanong ako, sabi ko kung wala ba akong babayaran, kung wala bang kukuliktahin sa akin na bayad kapag pumunta ako, pag nag-apply ako. Sabi niya naman, wala. So ngayon, nanigurado ako, pumunta ako doon ng wala akong dalang yung malaking pera, as in pamasahe at saka pangkain, tapos may extra lang ng konti. Kasi sabi niya wala daw bayad eh, nagkasundo kami ng ganun, walang bayad. So pagdating ko doon sa sa address na binigay niya, bumiyahe pa talaga ako guys na malayo kasi sa Maynila eh, bumiyahe pa ako, kala ko naman totoo. Pagdating ko doon, parang tsaka pa lang sila nag-set up doon sa office nila, parang tsaka pa lang naglagay ng mga decoration, parang bagong lipat. Parang nagtaka ako, sabi ko, ano ba talaga to? Legit ba talaga to? Bakit lang parang bagong lipat lang sila? Kasi yung lamesa nila, yung mga upuan nila, parang tsaka lang sinet up. Tapos sabi nila kakalipat lang daw nila, di ba? Doon pa lang magtaka ka na. Tapos ngayon, nung oras na ng interview, wala man lang mga masyadong interview sa yung sa information ko, personal information ko, wala man lang mga interview about sa trabaho, sa papasukan kong trabaho. Basta konting tanong lang, tapos sabi ng ganon, i-deploy na daw ako. Ano pa talaga guys, sa sikat pa talaga na establishment ako, i-deploy, samantalang nasa 40 plus na yung edad ko, di ba? Tapos, nagtanong ako, sabi ko, pwede pa ba ako doon? Di ba pagkakaalam ko kasi may age limit. Ay, wala na daw age limit daw ngayon, sabing ganon. Basta daw sila na daw bahala sa akin. Magbayad lang daw ako ng halagang 250 kasi daw pagka padala daw sa akin doon, hindi na daw ako babalik sa agency, kaya kailangan daw magbayad na daw ako ora mismo ng 250 para daw sa processing, ba yung ipaprocess nila. Tapos may uniform, ba yung sabi nila, uniform yata, tapos processing fee doon sa kung anong ipaprocess nila, 250 daw. Tapos doon ako nag-react, sabi ko, ay, may bayad pala, kasi yung kausap ko na nag-hire sa akin dito, tinanong ko siya kung walang bayad, wala daw, kaya hindi ako nagdala ng pera kasi usapan namin walang bayad Sabi nila, hindi daw pwedeng walang bayad kasi daw may mga kung ano-ano pa, kung ano-anong mga palusot nila. Sabi ko naman, ay sige po, salamat na lang, babalik na lang ako sa susunod. Tapos kinonsensya pa ako, andito ka na rin lang, 'di ba? Andito ka na rin lang. Sabi, wala ka ba talagang pambayad diyan, ganun-ganon.
Talagang nagpipumilit pa sila na maglabas ako ng pera. Sabi ko, ay wala po eh. Sabi ko, babalik na lang po ako. Tapos sabi pa, sige ha, balik ka ha. O di wala silang naano sa akin, wala silang napala sa akin. Kasi di ba pag mag-apply ka ng trabaho, matik yun. Walang kukuliktahin sa iyo kasi hindi ka pa nga nakapasok eh. Nag-a-apply ka pa lang, bakit may mga may mga babayaran na. Ang legit na guys, pag a-apply ng trabaho, wala kang ilalabas na kahit 5 duling. Maliban na lang kapag na-hire ka na, hihingian ka na nila ng pang-requirements, yun lang yung gagastusan mo, yung mga requirements na hinihingi nila sa inyo. Pero doon sa agency mismo or sa company mismo, walang sisingilin yan na bayad. Ilang beses na akong nagtrabaho eh. Wala pa akong na-experience na gano'n na agency or company na nangulikta agad ng bayad. Pag mga gano'n na may bayad, halata talaga yan na scam talaga yan. Tapos guys, lumabas na ako. Akala ko naman makaligtas na ako sa scammer, sa pang-i-scam. Naglakad-lakad na ako, malayo na yung narating ko. Doon naman sa bandang unahan guys, habang naglalakad ako, hinarang naman ako ng 2 lalaki kasi daw may free daw na may pinapamigay daw na free na powder na sabon. Pero pumunta daw ako doon kasi sa sulok, parang nasa sulok siya kasi andoon daw yung namimigay. Tapos inayawan ko pa nga, sabi ko, ay wag na, nagmamadali ako sir. Tapos sabi nila, hindi ma'am, sayang yung opportunity ma'am. Oh, ito, 2 pa naman yung hindi nyo nabibilhin to. Punta na kayo doon, walang babayaran daw, walang babayaran. Di ako naman, syempre, libre na yan. Pumunta din naman ako. Tapos pagdating ko naman doon, ang dami naman namin. Hindi lang ako nag-iisa. Madaming nauna sa akin. Ando na. May mama doon na nakaupo eh. Tapos, yun daw mamimigay ng sabon. Ang daming sabon, mga nakasashay, nasa lamesa niya. Akala ko talaga ganun lang, pamigay lang. Habang nagkukwento siya, kwento-kwento muna nung umpisa. Tapos, yun, binigyan na kami ng sabon, tapos may mga pa siya, pasakali pa siya na na baka gusto daw namin mag-avail nung mga pampaswerte na na pag gusto mo daw magnegosyo, suswertihin ka daw, dudumugin ka daw ng mga buyers, mga niyan. Tapos, nung nabigay na, parang bato lang siya na maliit, bigla na lang nagsabi na magbigay daw kami ng 100 pesos, parang donation lang daw, pero may amount. Bawal daw ang madamot, kasi ang madamot daw hindi daw binibless, ang madamot. Kami naman, bigay naman kami ng 100. Ang dami namin nagbigay kami. Tapos hindi pa siya natapos doon. Meron pa daw, 3, mga kahoy-kahoy naman yon. Pag daw yon, lahat nakakapagpagaling, lahat na daw yon, parang full package na, parang nakakagamot siya, nakakapaswerte siya, parang mga ganun, ang galing nilang mag-sales talk eh. Kaya ikaw talaga, kung ikaw na mahina-hina ka na, maniwala ka talaga sa kanila kasi ang galing-galing nilang mag-sales talk. Tapos may pa dasal-dasal pa, ipikit daw yung mata namin lahat. Tapos kami naman, sunod-sunuran, pikit din yung mata namin. Tapos kung ilan daw yung ibibigay sa amin, kung sino daw yung maraming nabibigyan, yun daw yung sa palagay nila na karapat dapat daw i-bless. Kung gaano daw karami yung ibigay na kahoy, ganun din daw karami yung blessings na darating. Kung sino, hindi daw lahat mabibigyan. Kung sino lang daw yung mapili nila, kasi alam nila na may mabuting puso, yun lang daw yung mabigyan nila ng marami. Akala naman namin libre. Tapos biglang pagbungad ay yung bawat isang kahoy daw 300 pesos. Wala akong buti na lang talaga, wala akong dalang pera. Kung ano lang yung dala kong pera, nagbigay ako kasi syempre nandoon na ako eh. Pero kung ano lang yung dala kong pera, yun lang yung binunot ko. Sabi nila, madam, di ba sabi namin 300? Ay wala po akong pera, yan lang yung dala kong pera, mga barya-barya pa. Binigay ko sa kanila, pero yung mga kasabayan ko, nakakaawa talaga sila kasi kung ano talaga hiningi nila, yun ang ibinigay. O baka mamaya pamalingki nila yun, baka mamaya kung pangbili nila ng mga importanteng bagay yun, napunta doon sa pang-i-scam. Tapos ako talaga, nag-isip talaga ako na scam, pero siyempre nandoon na ako, alam nga naman sabihin ko pa na scammer sila, yan dami pa namang tao. Kung ano lang yung meron ako, nagtira lang ako ng pamasahe, kasi siyempre uwi pa ako, malayo yung uwian ko. Nagtira ako ng pamasahe ko. Kung ano lang yung sobra na hindi naman ganun kalaki, yun lang yung binigay ko sa kanila. Yun guys, yun ang mga naranasan ko na mga iba-ibang klase ng pang-i-scam, yung mga tactics ng mga scammer, kung paano sila kumita sa kapwa nila.
O, 'di ba? Kaya ko shinare sa inyo guys kasi gusto kong maging aware kayo guys kasi alam niyo na sa panahon ngayon guys, napakahirap talaga magtiwala sa tao guys. Halos lahat na, hindi naman lahat pero madami na talagang naaano sa pang-i-scam na yan kasi iniisip siguro nila madaling kumita, madali silang umasenso kasi kunting ano lang, 'di ba? Gamitan lang nila ng tactics, magkakapera na sila kaagad, parang instant pera yung ginagawa nila, instant yaman. Ayaw siguro nila ng mahirapan sila, 'di ba? Ang kakapal ng mga mukha. Tayo na nagpakahirap, tayo na lumaban ng patas, tayo pa yung dudugasan nila. Wala silang mga konsensya, kaya dapat talaga tayo na mga lumalaban ng bata sa buhay, tayo na hindi gumagawa ng kasamaan, maging maingat na lang tayo guys para hindi tayo mabiktima ng mga scammer na yan. Napakahirap mabiktima ng mga scammer na yan kasi imbis na meron ka na, may natabi ka na, may naipong ka na guys, mag-umpisa ka ulit sa wala kapag na-scam ka. Kaya kailangan talaga ngayon ng dubling pag-iingat para hindi tayo mabiktima sa mga scammer na yan guys. Yun lang guys ang may share ko sa inyo sa araw na ito. Sana nagustuhan nyo yung video ko. Sana nakapulot kayo ng aral sa video kong ito. At favor naman guys, palambing naman ako sa inyo, paki-like naman yung aking video, paki-subscribe yung aking channel, pahit ng notification bell para sa susunod na mag-upload ako ng panibagong video, ma-notify kayo agad guys. Maraming salamat sa inyong panunood. God bless you all. Bye-bye everyone!